So, ito na po yung ating piston. Tinanggalan ko na siya ng carbon dito sa ibabaw. Medyo makinis na. Yung itong iba na medyo maitim-itim, hindi na siya matanggal parang nakadikit na siya sa bakal. So okay na yan kasi puti na siya uli. So nawala, tinanggal ko na yung carbon dito sa ibabaw. Tapos yung issue natin kanina sa piston ring na naipit, okay na. Kung makikita nyo, gumagalaw na yan. Kasi kanina itong isa hindi mo yan matutulak, baga nakaipit lang kasi siya, naka-steady. Kaya dito pag pinipindot mo, yun lang yung gumagalaw. Tapos yung sa kabila naka-steady lang. So nilagyan ko ng langis, tinanggal ko muna itong piston ring, tsaka nilinis ko itong pinaglalagyan ng piston ring. Nilinis ko, tinanggal ko yung carbon kasi yung nakakaipit yung carbon, para yung piston ring natin makagalaw na siya ng maayos. So para kahit saan siya pumunta, malaya na siyang makakagalaw, hindi katulad kanina. Kaya umiingay na yung makina natin, gawa nung piston ring natin naka-steady na lang, nakaipit na lang siya ng ganun, naka-steady na lang. Kaya dito lang yung gumagalaw, yung dito hindi na. So itong piston natin tumatama na sa cylinder head, sa cylinder wall nya. So yun yung nagkukos ng ingay. Kaya yung makina natin medyo hindi na maganda yung under nya. So ngayon okay na. Ibabalik na lang natin ulit natin itong piston dun sa ating engine para magamit natin ulit. So okay na yung issue natin. So pag nilagay na natin to, hindi na maingay yung engine natin kasi yung problema niya nasolusyonan na natin. So I hope sa mga katulad ko na may issue din na ganito, makatulong din sa inyo itong video natin. Magkaroon din kayo ng tips kung paano ayusin yung engine natin. So sa ngayon, ibabalik ko na lang to sa aking engine, tapos ready to go na. So ito na yung engine natin, naikabit ko na yung piston. So buo na siya uli. Tapos yung ginawa ko rito sa aking gasket, nilakihan ko siya ng konti para yung gasket natin hindi nakakaharang dun sa ating intake, para yung mix ng gasolina at saka yung hangin tuloy-tuloy lang doon sa loob ng ating engine. So ito naman sa may exhaust, hindi ko na ginalaw to kasi wala namang gagalawin na ilalaki to kasi yung exhaust natin, kung gaano kalaki lang yung butas ng gasket nya, ganun lang din kalaki yung ating exhaust. Tapos yung gagamitin kong carburetor dito,
hindi na yung stock na carburetor na dating ginagamit ko rito, kasi gawa nung lane siya, kaya nagkakaroon tayo ng carbon dito sa ating cylinder, kaya yun yung naging cause ng pagkaipit ng ating piston ring, yung carbon niya. So ang ilalagay kong carburetor dito, itong aking binili kina Ma'am Miles, 700. So ito yung ilalagay ko, kasi ito lang yung parang sa tingin ko bagay para dito. So itutuno ko na lang to para hindi tayo maging lane sa ating timpla sa carburetor natin, para hindi siya maging lane. So sa ngayon, kasi hindi naman tayo eksperto sa makina, bali unti-unti ko palang nauunawaan yung takbo ng ating engine. So kahit papano may natutuklasan din ako paunti-unti. Sa aking naman, kasi dati yung pinakauna kong engine, ang problema ko sobrang lane siya. Ito hindi, kasi yung dati kong engine na nasira, tuyong-tuyo talaga, kasi kahit sa langis medyo kapos. Hindi katulad nito nung binuksan ko, marami siyang langis. So yun ang kailangan sa engine natin, yung langis niya, para yung mga bearing hindi siya masisira. So yung bearing niya stable pa rin. Ang problema lang sa piston ring, kasi naipit ng gawa nung sa carbon. So hindi ko lang alam kung normal lang talaga sa mga 2-stroke, kasi gawa nung kasama na nga yung langis, talagang nagkakaroon ng carbon. So malalaman din natin yan sa mga susunod, kung talagang normal lang talaga na magkaroon ng carbon kahit nakatono na yung makina natin. So itong aking carburetor, i-upgrade ko lang ito ng konti. Papalitan ko yung mga screw nito ng Allen bolt. So 3 lang yung papalitan ko rito, kasi itong taas kahit hindi na, ito na lang sa baba. Kasi kung papalitan natin to sa taas, kailangan ko ng mas maiksi yung bolt ko, kasi na Allen. So ito lang yung available na haba. So pag may available tayo para dito, papalitan ko na rin to. So may naka-ready na rin akong Allen para dito, kaya itong 3 yung papalitan lang natin. Bali, tanggalin muna natin itong screw niya. Yung washer, tanggalin lang din natin, kasi kailangan din natin yung washer. So itong Allen, ito yung ibabalik natin dito.
pinalitan ko lang ng alin tong ating bolt dito sa carburetor natin para mas maganda tingnan. So hindi naman kailangan masyado mahigpit kasi plastic lang to, baka mamaya mabasag kung sobra ng higpit. Sakto lang na lalapat yung bowl niya. So ayan, medyo gumandan ng konti, screw na. So ito naman yung papalitan natin, itong sa taas. So ito ilalagay natin alin para hindi mahirap higpitan. Ayan, medyo okay na siya, alin na lahat. Ito na lang yung kulang natin kasi wala tayong allen bolt na kasing haba lang nito. Siguro nasa 20 mm lang siguro to, kasi konti lang naman diferensya niya dito sa 20 mm. So kailangan pa natin ng 20 mm na allen bolt size 4. So okay na siguro to. Sa taas hindi na siguro palitan. Ito lang para maganda yung kapit ng ating bowl dito sa ating carburetor. So ito naman para madali natin mahigpitan yung clamp dito sa may intake manifold. So I hope na may tuno natin ito ng maayos, na sa ganun ay magamit natin ng mas matagal yung ating engine. So i-update ko ulit kayo. Susunod kong gagawin, ilalagay ko naman itong engine doon sa aking bike at saka itong aking carburetor. So babalikan ko ulit kayo, i-install muna natin tong engine dun sa aking bike. Hindi ko na kukunan ng video kasi para hindi na humaba. So ipapakita ko na ulit sa inyo mamaya pag naikabit ko na yung aking engine dun sa aking bike. Nandito na yung aking engine, naikabit ko na sa aking bike. So yung aking carbs, ito na siya. Bali kahapon ko pa ito naikabit, hindi ko lang na videohan. So nagamit ko na ngayong isang araw, papasok kanina at saka pauwi. Medyo mainit-init pa yung makina natin. Bali yung carburetor natin maganda siya. Nakuha ko yung idle ng aking YD100. So nakuha ko yung minor niya kahit naka-stop tayo, tapos naka-disengage yung clutch natin, naka-minor pa rin siya. Ang problema ko lang dito, pagdating sa beritan, parang kinakapos yung aking carburetor. So parang ang nangyayari, parang sinasakal yung makina ko. Yung under niya, yung parang stop-stop. Kaya
Sa tingin ko, kulang talaga tong carburetor na to. Sa palagay ko kasi parang maliit. Hindi katulad doon sa stock niya na kahit kunting pihit ko pa lang, talagang bumibirit na siya. Ito, kahit ipihit ko na siya ng todo, hindi pa rin siya bumibirit na katulad doon sa isa kong carburetor, yung stock niya na carburetor. So maganda sa sa idle niya kasi natutuno na siya sa minor niya. Ang problema nga lang pagdating sa takbuhan, medyo kinakapos yung aking engine. So ibabalik ko na lang uli yung aking stock na carburetor. So ito, tingin ko bagay lang to sa mga 49cc o kaya 80cc na engine. So dito parang kinakapos sa YD100 natin. So yun lamang yung masasabi ko sa ngayon kasi base sa aking experience, ganon yung nangyayari sa makina ko, parang kinakapos yung aking carburetor. So maganda sana kasi bukod sa maganda siya tingnan, nakuha ko na yung timing ng engine ko, tsaka yung minor niya, tsaka yung idle niya, nakuha ko siya. Yan nga lang, pagdating sa mga takbuhan na libre tayo, hindi tayo makatakbo ng mabilis. Kasi ang max ko dito sa carburetor kanina, tinodo ko to, tumakbo lang ako ng 50. Yun ay pinakamabilis niya. Unlike dun sa stock ko na carburetor, tumatakbo ko ng 60 to 70. So malaki yung pagkakaiba nila, yung diferensya nila pagdating sa takbuhan. So maganda siya sa mga sa mga 80cc tsaka 50cc na engine kasi yun, maliit yun na makina. So pwede yan dito sa YD100. Medyo kinakapos siya kasi ito kasi mas malaki ng konti to yung piston niya kaysa doon sa mga 49cc at saka yung 80cc. Kaya sa tingin ko parang kinakapos yung aking carburetor. So yun lamang po yung masasabi ko sa ngayon doon sa mga gusto mag upgrade ng carburetor nila. Yun lang po yung masasabi ko base sa aking experience sa ngayon. So kayo na po yung bahala. Basta yun lang yung masasabi ko. Parang kulang sa akin itong carburetor na to. Hindi siya pwede sa mabilisan. So tatanggalin ko to ngayon. Ibabalik ko yung dati para balik ulit tayo sa normal na takbuhan. Kasi dito parang kapos talaga kulang na kulang pagdating sa naka-stop, tapos halimbawa abante na, kailangan ko pa mag-pedal assist para lang makaabante. Hindi katulad dun sa isa, kahit hindi ako mag-pedal, dahan-dahan lang yung bitaw sa clutch, kaya niya patakbuhin.
So dito kailangan ko pa mag pedal assist. So yun po yung pagkakaiba sa base sa aking karanasan dito sa aking carburetor. So I hope na may natutunan kayo sa video ko ngayon. So yun lamang po yung aking mai-share. Huwag nyo na lamang pong kalimutan mag-like, tapos i-share yung video natin para doon sa mga iba na hindi pa nakakaalam na may motorized bicycle, makaalam din sila. So abangan nyo lang po yung mga susunod kong video. I-share ko sa inyo kung ano yung na-experience ko sa aking motorized bicycle engine para yung iba magkaroon din ng idea. So maraming salamat po sa nanood. I hope na may nakuha kayo dito sa aking video. So yun lamang po yung mai-share ko sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.